umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning po. Yan, good morning everyone. So it's Monday morning. Wow, halfway through na ng March 16 at very special ang araw na to. Even for the Philippines, dahil alam natin trivia ay March 16, 1521 na-discover ni Magellan ang Pilipinas. Yan, and also syempre ito marami rin ang nagbe-birthday na special sa atin, kilala natin sa church. Number 1 na nga po dyan, si Ate Janice. Nabati natin kahapon siya. Thank you Lord sa pagpapala. Happy birthday, Sister Janice. At si ano rin, si Raquel Manese. Yan. Gusto na kaya si Raquel, kaibigan natin na. At of course, si Pastor Gilbert Vicente na nasa USA. Yan. So, Christina Altamirano,
Ito, kaibigan nating musician, Arnold Mendoza. Ayan, okay. At si Jico Libar din pala, birthday ngayon. Rin, may asawa na. Kahapon nag-birthday. Ay, sino nag-birthday kahapon? Si Hilda Trono, yan, isa nating kaibigan sa Gunoy. Birthday at si Kuya Bobot. Kuya Bobot nga pala, birthday kahapon, Marcelino. Sabi ni Ate Ruby. Happy birthday, Brother Joseph Marcelino. Saturday yan, si Pastor Johnny Bustos Castillo. At ang aking inaanak pala, birthday kahapon nung Saturday, si Godwin Canlas. Ayan, okay. So happy birthday sa mga nag-birthday. Taga-anniversary ng kasal nila. Okay, yan. So it's another day. So for everyone to us to celebrate God's goodness, Adeline Manson, good morning. Wala akong monitor. Narinig mo siguro ako. Para sa'yo. Okay. So good morning. Let's pray. Father God, salamat po sa magang ito. Indeed, every gising is a blessing indeed. Kaya Lord, we thank you even right now sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Ginawa mo na sa aming buhay. To be glorified today as we look upon you and celebrate your goodness. For this we pray in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Coffee para magising-gising. Yan nga maginawang panahon. Sino sa inyo ang giniginaw? Wala pa yata tayong kausap. Anyway, yan nakita sa Adeline Manson. Yan. So, good morning. At sino ba nandiyan na? Come on. Ang problema na marami, internet. So, we declare na maayos ang ating mga internet connection. Magkano ba yung napataas ng gasolina? Siguro din. So, hindi tumatakbo lahat sa maraming market at tumatakbo sa gasolina rin. Anyway, the Lord will sustain us. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. And yesterday was a long day. Yan, ako po nag-preach kahapon sa church. And then we have a men's fellowship kasabay ng mga kabataan. And then at night, we have a small group fellowship. That really helped me a lot. Talagang kailangan ko yung mga ganung meetings. Yung kumustahan. At least somebody is clearing somehow, di ba? Anyway, ayan, so kaya let's be generous to really reach out to others. Ayan. Yan Josie, good morning. Ayan, so with that, tayo po sumamba sa Panginoon. Ng kahapon, napakaganda ng ating worship time. So we'll go back in time again sa pagsamba sa Panginoon with the psalmist. Ayan, so let's worship God together to this worship experience na kahapon lang natin to naranasan muli. Kahapon lang ito. Okay, let's worship God.
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon, hey, sa galak, papupurihan, sasayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon, sa galak, hey, papupurihan, sasayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon, sa galak, minsan pa po, sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon, hey! Papupurihan ka, papupurihan ka, sabihan. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig na isinagkaloob sa atin. Hallelujah! Ako nakakapupuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang. Ako nabubun sa biyaya mo lamang. Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen! Hallelujah! Amen! Salamat po, Panginoon! Patuloy po tayong sumigaw ng papuri. Amen, amen. Praise God. Wow. Palapakan natin ang Panginoon for that. Thank you, Lord. Grabe, sa biyaya may lamang tayo nabubuhay. Yan, ganyan kabuti ang Diyos natin. Kaya talagang wala tayong dahilan para talikuran siya. Wala tayong dahilan para iwanan ng Panginoon. Kundi lalo pa tayong magsumiksik sa kanyang presensya. Amen. So, ayan, praise God. So, right now, we will, let's go now to our main topic for this morning. At syempre po, tayo po ay patuloy na inspire ng ating tema for this month. Holy and set apart. Base nga sa tema natin for the year na up for His coming, preparing for sa mga bagay na dapat nating ay paghanda. Lalo ngayon, tumitindi na ang mga pangyayari sa paligid natin. Talagang darating na si Lord. Yan, kaya I do pray that you feel that way, that the Lord is really very, very coming soon. Talagang wow. Kaya nga po ang ating gawin ay sabi nga ng Bible, pag nakita niyo na nangyayari mga bagay nito, let's live the life or to prepare ourselves to be holy and be set apart. Yeah, pursuing holiness in the last days. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So be holy, hindi be huli, di ba? Kasi marami nahuli. Nahuli sa gawain. Kaya let's work it out na talagang tayo po ay talagang ma-set apart before God. Amen. So kaya nga po ang ating topic kahapon ay para lalo nga to answer the issues, the naging issues na kumakalat ngayon sa Facebook na talagang mapagmahal ang Diyos. So hindi niya na tayo paparusahan, hindi niya tayo mamahalin tayo as we are. Yan, kung ano man tayo ang ating pagkatao and all that, people are mistaken as to how they will define God's love. Dahil nga ngayon, in connection to our theme for this month,
ang ating pag-usapan ngayon is God's holy love na ating share kahapon. Pero ang maganda po ngayon sa ating pagkakataon sa every gising, we dig it into it deeper. Mas malalim ang ating pag-usap as compared sa Sunday service, kasi Sunday service limitado ang oras, limitado yung panahon natin, pero ngayon we can deal it with it more. Kaya mas marami tayong blessing na makukuha from this. Hello po. Yan, nilang Diyos din na palang nakita ko uli. So kung may papasok, hello po. Good morning, good morning. So God's holy love, comment down below. God's holy love. Wow. Woo. God's holy love. That God is not just love. God is still holy. At yung pagsasamahan natin to, hindi ito magkahiwalay na karakter ng Diyos. Yung holiness also talks about justice na that deals with sins and all that. Na akala hindi po dual personality ang Diyos. Ayun ang tingin ng iba, dual personality ang Diyos. Minsan galit siya, minsan may nagmamahal siya. Hindi. It's all in one. We just have to understand even his call for justice, his call for holiness is also his character of love. Amen. Amen. So God's desire for holiness in us and his discipline is evidence of his love. Yun ang talagang dapat nating makuha ngayon. This is our premise for this sharing. Now, God's desire for holiness sa atin at ang kanyang pagdidisiplina ay ebidensya ng kanyang pagmamahal. Kasi nga minsan hindi natin naintindihan yun, akala natin kapag tayo pinalo ng nanay natin, hindi na tayo mahal ng nanay natin. Di ba? Kung paano natin naintindihan yan sa pagka-parents, ganun dalo talaga ang Diyos, di ba? Katulad ganito kahapon, nung unang panahon, ako yung napalo rin. Bagwat ako yung paborito ng nanay ko, dahil nga ako yung honor student, di ba? Napapagalitan din ako, napapalo rin ako. At there was a time na talagang hindi ko mag-remark na isa sa mga naging core memory ko kasi ang takot talaga eh. Yung paluin kang sa buong parang pili ko pinapalo ako sa buong katawan. Hindi ko kasi siyempre naiintindihan yun. Ayaw ko magpapalo eh. Kaya umiiwas ako sa kanya. Ang pinapuntirihan niya yung aking puwet na dapat pinapalo mga bata, sabi ng Bible, di ba? Sabi ng science or whatever. Kaya ang ginagawa ko, umiilag ako. Kaya ako saan ako tinatamaan? Sa hita, sa binte, sa kamay. Ayan, kaya talagang parang feeling ko talagang ako'y hate ako ng nanay ko. That's what I took upon myself na bata pa ako noon, na parang hindi na ako mahal ng nanay ko dahil pinalo ako, di ba? Di ba parang tayo minsan ganyan nangyayari sa atin, di ba? Pag may nangyayari sa ating buhay, may nangyaring trahedya, etc. Kung hindi na ako mahal ng Diyos, pinabayaan ako and all that. So we don't understand really how much the love of God is, na hindi natin alam sa lahat even sa lahat ng mga ganung pangyayari ay mahal pa rin tayo ng Diyos, hindi nagbabago yan. Ayan, so nagagalit ba ng Diyos but still His mercy. Diba sabi nga ng Bible yung kanyang galit ay may long for 3 to 4 generation, pero yung kanyang pagmamahal ay will go to 1,000 generation. O di ba ganun ang comparison. So ibig sabihin may dahilan na maaring may nababasa natin sa Bible na mayroong pinaparusahan ng Diyos dahil sa hindi pagsunod ng tao sa kanya. Pero gayon pa man, nakita natin na all of this is still part ng kanyang pagmamahal sa bayan, na ayaw niya magpatuloy ang sambayan katulad ng Israel lang sa kasalanan at lalong malayo sa kanya. So that we will understand, especially this morning as we explore this concept of God's holy love. Yan. So sino man nandiyan, if you can comment down below, God's holy love. Lester Nene Santos, good morning. Yan, Pastor John Gapo araw-araw, di ba? Yan, God's holy love, praise God. So, ayan, this is a deeper discussion of what I shared yesterday. Kasi kahapon halos isang oras na, wala pa isang oras yata ako dahil nakita ko yung oras nag-altar call na tayo, doon lang humaba sa altar call. Pero we were able to share the word of God. Yan, so ang ating verse
ay nakabase sa Hebrews 12:6-11 actually, pero let's summarize it in 2 verses. Sabi dito sa talatang ito, for whom the Lord loves, He disciplines and scourges every son whom He receives. O di ba? Di ba yung scourges, sabihin talagang pinapalo, no? So, hindi natin maintindihan pero that's how it is. Kasi nga, kung parent ka, alam mo yun eh. Di ba? Na you need to discipline your kapag nagkakamali talaga dapat maramdaman nila. Kaya nga ang paliwanag natin sa mga magulang talagang paliwanag sa mga bata, sa mga anak natin, no, kung kasi papaluin dahil nga nagkamali sila para magtanda, para hindi niya nagagawin uli, di ba? So he disciplines us for our good, that we may share in his holiness. Yan, okay. So if you are a parent, you will understand this, na talagang kailangan tagaan disiplina. Parang nakakalungkot kapag ang laki sa layaw, di ba? Karaniway hubad. sabi nga ni Francisco Baltasar. And that's very, very true. Ang dami nga yung mga hubad ng kabataan dahil nga mukhang hindi yata nadidisiplina. At talagang naging problema ngayon ng paaralan, ng society natin, at mukhang hindi nag-grow talaga sa kanilang, even sa kanilang education, dahil nga pinababayaan na lang. We don't instill so much discipline in them. Pero ang Panginoon, kung mahal na tayo, talagang He will discipline us. At we need to really see that in our lives, na talagang mas gusto nila na tayo maging maayos kaysa maging malaya, or maging maging yung marangya, o talagang parang marami kang blessing. Mas gusto niyang meron kang karakter. Kasi anuhin mo yung karangya, yung pleasures, di ba? Kung mapapahamak naman ng kaluluwa mo, di ba? Sinabi na nga ni Lord yun na ano man ang mapapala ng tao, na makuha man niya ang buong mundo. Lahat ng layaw ng mundo, lahat ay makuha mo. Pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Diba? Kaya mas gugustuhin pa ni Lord na maayos ang karakter natin eh. Kaya minsan, kapag hindi natin naintindihan mga nangyari sa buhay natin we just have to ask, Lord, ano tinuturo mo? Why you allow? Kasi nga, God will not allow something just for allowing just to torture us or anything like that. God is love. Kaya hindi mawawala dapat yung concept natin na mahal tayo ng Diyos. At kung meron man tayong mga pinagdadaanan, una, nandyan ng Diyos to sustain us. Pangalawa, gusto niya tayo mag-grow din, lumakas, matuto. Diba? Kahit nga ako, talagang isa yun sa naging revelation sa akin, na nasasaktan pa rin ako kapag naalala ko yung nangyari sa atin. Pero the Lord is teaching me to be strong. And also nga, ang isa pang tinuturo sa akin ni Lord, to be strong for others. Na kung ito yung ma-overcome ko, kung ito yung mapagtagumpayan ko yung lungkot, yung loneliness and all that, at yung pain of memories, na I can help others to do the same, to be inspired somehow pag overcome ng mga ganitong sitwasyon. And everyone say amen and amen. Praise God. Yes, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tag. Because we know na people need to hear this kind of message to really understand life. Sabi nga isang teaching na hindi ko makalimutan yung kapag may nangyari sa ating buhay, understand the parables of life. Diba? Marang may minsan talinhaga talaga, diba? Why are things happen like this? Ang bait-bait kong kupon naman, ganun. Diba? Marami tayong mga ganun issue. Pero kung maintindihan natin na God is in it, then we can understand in all these things, God worked out things for our good. The devil may meant it for evil, but God meant it for good, di ba? That's how Joseph overcame yung kanyang pagka lugmok sa isang sitwasyon na hindi niya pinili, hindi niya ginusto, na siya ay nalayo sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapatid. Tapos po at that time may buhay pa nanay niya, so kahit sa nanay niya nahiwalay din, di ba? Kaya mahirap, hindi madali yung pinagdaanan niya, pero lahat yun ay nag-set up for him to be the Prince of Egypt, and therefore saving the world at that time. Kaya may ginagawa si Lord. We just have to understand that. Parang ngayon hindi mo naintindihan. So ngayon pag-usapan natin for this day, God is love, but His love is holy. Ayan.
God is love, but His love is holy. Can you comment it down below? God is love, but His love is holy. Kasi iba tumitigil lang sa God is love eh. Di ba? Mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayang mapunta sa impyerno. Kahit ganito kalagayan ko, kahit ganito ako. Hindi. Mahal tayo ng Diyos, pero ang magmamahal niya, banal pa rin. Hindi niya ito tolerate ang kasalanan, hindi niya ito tolerate ang pagkakamali sa ating buhay. Sobrang niya tayong mahal na para pabayaan niya tayo sa ating kalagayan na ganyan at hindi niya tayo ialis, di ba? So, alam natin na God will transform us. Yan talaga, ikot-ikot lang yung truth na yan sa atin for us to really understand na yung pagmamahal ng Diyos ay nagbabago. Hindi nagbabago na nagbabago ng buhay yan. I mean, yun po ang ibig sabihin natin. Okay, so God is love, but His love is holy. Yan, so comment down below. God is love, but His love is holy. Yan, okay. Pwede rin yung and His love, pwede rin naman. Wala nang pagkakaiba. Okay, so alam natin ang katotohanan nga, alam natin na God is love. Yan sa 1 John 4:8, di ba? Basahin nga natin 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, because God is love. So kapag daw hindi ka nagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos. So unang premise natin, of course, dapat maging hindi mawawala yan. It's constant na mapagmahal pa rin ng Diyos. Amen. Kaya hindi mo pwedeng pagkontra pag-awayin yung karakter ng Diyos, katulad ng isang pastor na naging controversial dahil pinag-away nga yung Diyos ng Old Testament at Diyos ng New Testament. Sabi niya yung Diyos ng New Testament mabait si Jesus, at yung Diyos na Old Testament ay masama, nagpaparusa. So hindi pwede. It's one nature under God, one character, one person with characters of being love and being holy and being just, pero isang Diyos lang 'yon. At hindi pwede magko-kontra-kontra 'yan, di ba? Parang hindi nagpapalit ng personality ang Diyos in dealing with us. Nandun pa rin, nakapaloob pa rin ang pagmamahal ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos at ng kanyang hustisya into one person. So hindi pwedeng magkontra-kontra yung ganung kaisipan. So so number one, we need to understand that God is love. Amen. So sabi natin, God is love. Yan, sabi ni God is love, but His love is holy. Amen. Praise God. Yan, praise the Lord. So banal lang pagmamahal ng Panginoon, and we need to go deeper into that. Yan, basahin natin ang katotohanan na ang Diyos ay banal sa yung vision na nakita ni Isaiah sa Isaiah 6. Ito ang sabi, and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Sabi nga, hindi lang banal ang Panginoon eh. He's 3 times holy. Grabe. Ano pa ba ang ibabanal ng isang banal na, di ba? I mean, wow, grabe. Of course, that also implies the Trinity, the Triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero can you imagine parang sinabi ni Sister Nene, guwapo si Pastor John. Yung isang guwapo, okay na, di ba? Pero yung sabihin 3 beses na guwapo isang tao, katulad ko, di ba? O di ba? Meron ako. O matindi yun. So ganun din ang Diyos. God is holy, holy, holy is the Lord Almighty. Wow! So, kaya nga yung kabanalan na yan, that's in the personality of God. So hindi siya hiwalay yung kanyang pagmamahal. And you just have to understand it na banal ang Diyos at napagmahal ng Diyos. At yan, ito ay interconnected. Kumbaga hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng maisip na katulad ng sinabi ko kanina na ang nanay ko mahal ako, pero bakit ako pinalo? Hindi niya na ako mahal. Parang ganoon lang maisip natin, di ba? Kapag mayroong hindi maganda nangyari sa atin na parang pagdidisiplina of sort, parang hindi isipin natin, hindi na mahal ang Diyos. Naging legalistic na siya.
na ayaw niya sa mga nagkakamali, di ba? Pero may dahilan po talaga yon na maintindihan natin na dahil nga mahal tayo ng Diyos, nais niya na tayo ay manatili rin sa kanyang presensya at ayaw niya tayong mawala. Dahil nga kung siya'y banal, dapat niya, yung makakasalamuhan niya, yung makakarelasyon niya, ay dapat banal din. So that's the reason why He wants us to be holy, because He is holy. Na the only way for us to see God, sabi ng Bible, is through holiness. Diba? Be holy, for no one can see God. So yung kabanalan na yun ang siyang magiging safety net natin somehow para lalo tayo makalapit sa Panginoon at para lalo natin siyang enjoy. Pero He's gracious enough to allow us to come as we are, pero He is also loving enough to change us, to make us better, para nga po tayo po ay makalapit lalo sa presensya ng Panginoon. Amen? Di ba kaya ngayon yung pagbabago, dinidesign natin talaga yan, tsaka nagpapabago tayo sa Panginoon kasi yun ang talagang paraan din na talagang tayo lalo ba palapit sa Panginoon. Dahil sabi nga ng Bible, kapag tayo may kasalanan and all that, nalalayo talaga tayo sa Kanya, di ba? Sabi nga, gusto ko pakinggan ang ibang, ang sabi ng Bible sa Isaiah, about, pero dahil sa kasalanan yun, nagkakaroon ng hadlang. Yung nagkakaroon parang ayun ang nagiging dahilan para tayo nga ay nalalayo. Alam naman natin yan, it's parang very very true na kapag tayo may pagkukulang sa ating buhay, talagang sabi nga parang ikaw mismo talaga maiilang ka, di ba? Parang sa tao lang yan, di ba? Kapag ikaw ay kapag kayo mag-asawa or any friends na meron something is namamagitan sa inyo na tampo o di ba nagkakailangan, di ba? Hindi kayo mag-usap, parang nag-iiwasan, di ba? So nagkakalayo at hindi magandang talagang mangyari 'yun. Kaya nga para magkalapit ang mag-asawa o magkaibigan na nagkaroon ng tampuhan o ng something na naging issue, dapat talaga ayusin 'yun, i-settle 'yun so that wala magiging hadlang sa relasyon ng mag-asawa at even ng mga magkaibigan o magkapatid and all that. At lalong higit sa lahat sa Diyos. Amen? Lalong higit sa lahat sa Diyos dahil nga the only way for us to really come to the holy God is for us to be holy also. Of course, makita natin na later on na hindi ito sa sarili nating effort, pero yung desire dapat nandoon. Yung willingness natin na magpabago, magpaayos, na yung kaya kumbaga hindi ka mag-enjoy sa kasalanan na hindi ka nagigiltin man lang kapag ikaw ay nakakagawa ng mali. Parang okay lang sa iyo, 'di ba? Kaya nga ang tawag din ay naging callous yung heart natin. Ayun ang dangerous talaga. Yung ma-enjoy mo yung kasalanan, ma-enjoy mo yung mga mali sa buhay mo and live with it. Kaya nga yun ang problema natin sa mga tao na inisip nilang sila ay mahal ng Diyos kahit ganito sila. Tapos hindi nagbabago, na nanatili sa kasalanan, nanatili sa maling relasyon. Kaya nga isip-isip tayo kung mahal mo talaga ang Diyos, alam mo may mga mali, may tama Sabi, alam natin nga na talagang may niligay sa puso ng mga tao para alamin na ang pag magkaroon tayo ng sense of wrong and right. At alam natin yan. Hindi lang natin inaamin, hindi lang natin tinatanggap. Yung tanong, alam natin kahit sila masaya yung mga kapatid natin sa isang community na talagang they thought yun ang buhay, pero the mere fact na maraming binabago ang Diyos na hindi naging masaya sa kanilang dating kalagayan, ibig sabihin talaga something is really off kapag hindi mo ginawa, kapag hindi ka namuhay sa tamang pagkakakilanlan. Yan. Hello po. Good morning po. Sister Vicky Angeles. Good morning. Good morning. So, come on. So, let's live this life. Let's have that desire to really come before God now with a clean heart, and so that we can really enjoy all the more yung ating relasyon sa Panginoon. Ayan. So, ang mababasa ang maintindihan natin sa mga katotohanan ito na God is love and God is holy. And number one, God's love is not a permissive love, but a purifying love. Wow! Yan, comment down below, purifying love. Yan, naalala ko yung the Refiner's Fire. Dati kinanta ko yun Sana makita ko yung recording. Yan, purifying. God's love is a purifying love. Yan, comment down below, God's love is a purifying love.
Wala pa pala yung ano ko. Asan ba yung? Ayan. Ano pala? Yan. God's love is a purifying love. Sabi ni ng Josie, habang lumalayo sa kasalanan, lalo kang nalalapit sa Panginoon yun. Di ba? Ganun lang talaga, di ba? Lalayo sa kasalanan, lalapit ka sa Panginoon. Lalapit ka sa kasalanan, lalayo ka sa Panginoon. So, mamili ka. Saan mo gusto lumayo? Saan mo gusto lumapit? So, nawawala raw ang signal. Pakisole yung signal ni Sister Gloria. Lord, hold on to our signal. Yan. So, ganun lang talaga, di ba? Very basic. Kapag lumapit ka sa kasalanan, lalayo ka sa Diyos. Kapag lumayo ka sa kasalanan, lalapit ka sa Diyos. So, mamili ka kung saan kalalayo at saan kalalapit. Pero kung gusto mo talagang mapalapit sa Diyos at lalo siya mahalin, and then we will choose to really live this life and come to Him at tayo po ipatuloy lang linisin, di ba? Yung kasi nga, paano ka malilinis ng Diyos kung lumalayo ka sa Kanya? Para sa bata, di ba? O anak, ligo na. Di ba? Eh kapag nagtago ka, nagpahabol ka, hindi ka mapapaliguan. Di ba? Kaya kailangan talaga ma-enjoy ng mga anak natin yung mga ganyang karanasan, di ba? Yung paliguan sila ng mga magulang nila, hindi tutakasan, yung kapag kakain na, ilalayo pa, lalabas pa, ayaw nilang kumain, di ba? Pipilitin pa, and all that. So, pero kung mahal natin ang Diyos at meron tayong relasyon even sa parents natin, parang doon natin mas lalong naintindihan ang pagiging Diyos, ng Diyos sa ating buhay, the more you will appreciate that. Especially na kung ikaw ay merong kalagayan na uh, merong kalagayan na talagang magiging dahilan para ikaw ay lalayo ka ba o lalapit sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. So come on. So let's get nearer to God as much as possible. So human love often tolerates sin. Alam natin yan, yun ang problema nga natin. Yung tolerance talagang nakakalungkot talaga sa social media, sa TV, talagang tanggap na yung mali, di ba? Tanggap na yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, tanggap na yung hiwalay na live-in, parang wala nung mali doon. Nakakalungkot na ganyan ang human love, tolerating sins na hindi nila alam, ang nasasaktan ng Diyos. Oo, parang okay kayo, ganun. Pero may nasasaktan ang Diyos. And eventually, alam natin talagang hindi mo talaga naging magandang bunga yung mga ganyang kalagayan at relasyon. At the end of the day, you will still have to discover that God hates sins, but He loved us. Pero kung gusto mga manatili sa pagmamahal ng Diyos, talagang you need to surrender everything to God. Diba? Kaya sabi ko, hindi, totoo talaga yung truth na naging debate ito na ang pupunta sa impyerno ay baka makasalanan. Hindi lang yung mga nasa LGBT, hindi lang sila. Kundi makasalanan talaga kung ikaw nagsisinungaling, kung ikaw ay mamamatay tao, kung ikaw ay immoral, pupunta ka na sa impyerno. Pero ang isang dapat nating tanggapin din na hindi encompassing yung love ni God na lahat talaga ay mahal ng Diyos at walang pupunta sa impyerno. Kaya nga mahirap magsalita na kapag namatay isang tao, nasa langit na siya. Depende, di ba? Depende sa taong yun. Kung siya ay nagmahal sa Diyos, tumanggap sa Panginoon. Pero kung siya ay hindi namuhay ayon sa kalooban ng Lord. Kaya kami minsan nahihirapan kami mag-preach sa patay kapag alam namin yung taong ito ay nagka-problema sa relasyon niya sa Diyos in one way or another. Of course, we don't judge people, pero siyempre, parang hindi ka naman maging Einstein to see a person kung talaga siya ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos. Especially with what you have witnessed in his life. Dahil nakita naman natin talaga kung sino talaga ang para sa Panginoon. Pero sa iyo personally, kailangan talagang piliin mo na ang pag-ibig ng Diyos ay yung Diyos na pag-ibig na nagbabago sa atin. Katulad niya ng sabi natin dito, God's love transforms and sanctifies. Yan. So, comment down below. God's love transforms and sanctifies. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbabago. Hindi ito tumatanggap ng pagbabago mula sa Panginoon ng
para lang magkaroon ng blessing. Pero ang dapat natin tanggapin ay yung pagbabago na in-offer ni Lord. Mas mahalaga yun, di ba? Mas mahalaga na kaysa yung maging blessed ka nga tapos sira naman ang buhay mo. Kasi nga ang pagmamahal ng Diyos ay nagbabago. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapabanal, nagpapaayos sa atin. Kaya nga yun din ang biyaya ng Diyos eh. Hindi mo kayang bumait talaga. Diba? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa, di ba? Dahil talagang sa pamamagitan lang talaga ng Diyos, sa biyaya mo lang, sa biyaya mo lamang. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Diba? Yan, praise God. Kaya ano yung katulad yung sharing ni Pastor Maricel, dapat bala ko sana mag-play ng clip from that message kaya lang naubusan na ako ng oras. Pero you can listen to the sermon na pinost ko sa yung sa last Sunday na every gising. Yan, alam natin na the Lord spoke through that message habang nakikinig lang tayo. So kahit ito yung lumang sermon na pero ganun pa rin talaga eh. May ano pa rin, may suntok pa rin talaga, may anointing pa rin talaga. So if I do yourself a favor by listening to that message na sanitize your soul before you come back, sabi, before you return or sa come back, parang ganun. Ito po yung may kinalaman sa yung parang ito yung nasermon kasi during the COVID-19 pandemic. Alam natin kahapon nga ay 6th anniversary ng lockdown na naranasan natin na for 2 years na tayo nahirapan. Pero kita-kita doon yung mensahe na dapat tayo maghugas ng ating kamay o ang gamit natin yung term na ginamit ni Pastor ay maghugas tayo ng ating kaluluwa para tayo ay lalong makabalik at makalapit sa Panginoon. Ayan, so kaya the Lord sanctifies and transforms us. Nawa patuloy tayo magbabago sa Panginoon. Especially all the more, alam natin malapit na siyang dumating, di ba? At alam natin isa yan sa pag-usapan natin. Sabi sa Ephesians 1:4-5, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him, di ba? Yung pagpili ng Diyos, that's the love of God. In love, He predestined us for adoption into Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. So, pinili tayo ng Diyos bagat pa man tayo panganak sa pamamahal at kung tayo nga ay nabibiyaan ng pagmamahal ng Diyos, then we can really share this. So, sabi nga rito, He predestined us for adoption to Himself in sons through Jesus Christ according to the purpose of His will, which praises of His will to the praise of glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Yan. So, ipagpapala ng Diyos dumadaloy sa through Jesus Christ in the beloved. Pero doon natin makita na ang hindi lang yung blessing na tayo pinili ng Panginoon, pero yung purpose ang pagkapili sa atin. Sabi nga rito, kaya tayo pinili ng Diyos so that we can be holy and blameless before Him. So that we can stay forever with Him. Katulad nga ng ginawa kong illustration kahapon na si Moses at even si Joshua ay nakalapit naka-experience sa presence of God, na si Moses sa burning bush, tapos si Joshua ay dun sa captain of the Lord's host, na sila lumapit dun sabi ay alisin mo yung pangyapak mo sa lugar na to dahil banal ang lugar na to, diba? Parang sons of you recognize the holiness of a place is by taking off your sandals. At ang matindi nga rito, may sandals na siya nung lumapit pero kung banal nga yung lugar na yun, dapat that time na ano rin, umaksak na rin si Moses o si Joshua for that matter. Pero hindi pinayaan ni Lord, di ba? Pinatili niya na nandun sila at makausap nga at nagkaroon ng revelation. So, ganun din ang dapat mangyari sa bawat isa sa atin, na tayo lalapit sa Panginoon na talagang mayroong karumihan man, pero isusuko natin ito, babaguhin tayo ng Diyos at doon lang para lalo na para tayo pangkalapit. Kaya nga
kung tayo po ay kinokorek ka ni Lord before His presence, gusto mo manatili sa presence of God, talaga isusuko mo ang dapat isuko sa Panginoon. Amen. Talagang at tunay nga na na i-recognize natin na yung pagmamahal ng Panginoon ay nais niya na tayo rin ay maging banal na katulad ng Panginoon para ma-enjoy natin lalo yung pagmamahal ng Diyos at yung yung kanyang kabutihan sa ating buhay. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Praise the Lord. So ito last point. God loves us too much to leave us the way we are. Yan. Sobrang mahal tayo ng Diyos para iwanan lang tayo sa kanyang kalagayan na hindi tayo binago. Meaning to say, babaguhin tayo ni Lord, lalo kapag lumapit tayo sa Kanya. Ayaw niya na tayo manatili. Yun nga yung problema ng mga tao eh. Kung mahal ako ng Diyos, mamahalin niya ako, maging sino man ako. Oo, mahal tayo ng Diyos, maging sino ka man. Pero sobrang mahal tayo ng Panginoon para tayo ay para iwanan na lang ng ganyan na hindi tayo binago. Mahal kita. Kaya doon natin na mamali ang naling definition ng pagmamahal. Tolerance, di ba? Mahal kita, anak. Kaya hindi kita papaluin. Mahal kita, anak. Kaya tanggap kita kung ano sitwasyon mo, kalagayan mo. Pero kung mahal mo talaga isang tao, isa yan talaga sa magiging parang magiging natin talaga na tayo po talagang tayo po ay magbabago. Hindi ka manatiling ganyan, di ba? Kaya nga kahit yung straight, di ba? Kahit yung mga taong talagang inisip nila, maayos sila. But binabago pa rin ng Panginoon eh. Kahit kami mga lingkod ng Diyos, ang dami pa rin namin natututunan upang lalo tayong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga doon natin nakita yung sinasabi ni Lord na ang Christian life is a progressive life. Hindi to stagnant, hindi to yung tumitigil at wala namang mangyayari. Diba? Our life is from glory to glory, from strength to strength, from faith to faith. Amen. And everyone say, Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. So this morning tayo lalapit sa Panginoon at talagang tayo nga po ay lalo magbabago sa Panginoon. Na yung pagmamahal ng Diyos ay lalo tayong i-sanctify, lalo tayong gawing banal sa presence of God. Yan. God loves us too much. Yan. Yan. Mami Mel, good morning. Belated happy birthday uli. Tagal pala nung March 5. Hello, Pastora Melissa Celestino. Good morning. Praise God. Hello, Jimmy Chimis. Good morning. Yan. So, come on. Kung alam mo na mahal ka ng Diyos, lalo kang magpapakalapit, magpapabago sa Panginoon. May mga hindi mo sabi, ganito talaga ako di ba? You're depriving yourself to receive the benefits of God's love in our life. And God's love is a purifying love. God's love is sanctifies us, transforms us. Hindi niya tayo pananatilin as we are. Amen. Kahit yung ating mga yung lahat ng ng mga pamumuhay natin, paniniwala natin that should lead towards the truth na ang Diyos mapagmahal pero banal pa rin siya para baguhin tayo, para ayusin natin buhay. At kung mayroong dapat itama sa atin ay itatama ni Lord yan. Amen? So magpatama tayo kaysa tayo po ay lagi may tama. Di ba? Tayo tamaan ng justice ng Panginoon. Sabi nga matindi yung isang sinabing pastor na hindi ko rin makalimutan. Ang hustisya ng Diyos ay mabagal. Kung napansin niyo, di ba? Bakit di pa talaga napaparusahan lahat ng mga mali sa lipunan natin. Pero kapag ito'y gumulong at natagpuan na talagang namuhay sa mali, sabi nga ng pastor, mabubulbos ka. At yun nga yung mangyayari. At ganun natin nakita talaga yung dealing ng God sa Israel na may mga parusa. Pero grabe kung alam nyo kung paano bakit na ganun sila binayayaan ng Panginoon ng pagkakataon na talagang lalo siya makilala. Can you imagine na for ilang sa gano'ng kahaba ng panahon na sila po ay sinamahan ng Diyos 40 years and sa ilang and they witness how good our God is.
talagang of course kaming mga yung talagang ginagamit ng Panginoon ano gusto namin na malaman to ng mga tao na ganito ang Diyos natin. Kaya nga this is our mission na talagang i-present si Lord. Kaya nga ako nagpe-pray nung before I preach the gospel yesterday, Lord, let me represent you and the way that people will really understand who you really are. That's our mission. So let's understand that God is love, and yet His soul is also holy, and He loves us too much to leave us the way we are, because He is love will change us. Amen. Amen. So tayo po yung manalangin. Father God, salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat po na ikaw ang Diyos na nandiyan para lalo kaming yakapin as we are. Pero yung pagyakap na dyan ay powerful and more than powerful enough, Lord, for us to be convicted, to be corrected, to be convicted, to be changed, and to be Christ-like, oh God. Kaya salamat sa Panginoon na ikaw nga po ang Diyos na patuloy na magpapaliwanag sa amin ng iyong kabutihan na maaaring minsan hindi namin naiintindihan, pero nandyan ka para lalo namin maunawaan ang iyong pagmamahal, pagkilos sa aming mga buhay, O God. Kaya Lord, guide us, lead us, Lord, to the truth, and inspire us, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon, at ang aming buhay iali namin sa iyo. Pagpalami po ang mga nangailangan ng pagpapala, lalo yung birthday ngayon. I pray that you just bless and reach them out in Jesus' name. Mga nag-anniversary na kasal nila, yung mga nangailangan ng kagalingan, kalakasan, Lord, at lalo higit sa lahat yung nangailangan ng kapatawaran, pagbabago, Panginoon. I pray, Lord, na ikaw nga po sumama sa lahat ng ito, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Kaya ito pangalan sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen, Amen, Amen. Praise God. Yan. So, tayo excited to explore this message once again. So tomorrow, by the grace of God, makita-kita tayo 7 a.m. Dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. So God bless, shalom, shalom. Nasisimula na po kami sa prayer of 3. So we do hope na maging bahagi rin ng ating ng ating kultura, na we will also reach out to others, especially to spread the love of God in people, O God, and in people. So God bless, shalom, shalom. See you tomorrow. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.
This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing.